dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos, nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Panginoon, aming hiling patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Panginoon, aming hiling patawad sa sala namin. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa pangalan mo kaming nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling patawad sa sala namin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ikadalawang linggo sa ating 40 araw na paghahanda sa pagpapakahirap ng ating Panginoon o Monday of the second week of Lent. Ang panahon ng Kwaresma, kagaya po ng ating pinapaalala po sa atin ng Inang Simbahan, ay panahon ng pagdarasal, ng ating pag-aayuno at ang paggawa ng pakikipagkapwa-tao ng kabutihan sa ating kapwa. At ang ating pong ebanghelyo ngayon ay nagbigay po ng mga ilang halimbawa na dapat nating gawin. Sa turo ng ating Panginoong Hesukristo, sabi niya dito ay kayo'y maging mahabagin gaya ng inyong amang nasa langit. At sabi niya rin na huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Kayo ay magpatawad at kayo'y patatawarin. Kayo ay magbigay at kayo'y pagbibigyan din. No? 4 na katuruan po yan. Una po, yung dul sa pagiging mahabagin. Pinapakita po natin dito na ang ating Ama na sa langit ay tunay na mahabagin. Hindi na po natin kailangan magmakaawa pa kung tayo lamang ay magsisisi at tatalikod sa ating mga kasalanan. Ang nais lang ng Panginoon ay ang pag-amin na tayo'y nagkasala at paghingi ng kanyang kapatawaran at sa kanyang kahabagan. Ang Ama, ang ating Panginoon Jesucristo, ang Espiritu Santo ay mabilis na nagpapatawad sa mga tumatalikod sa kanilang kasalanan. Kaya nga po yung pagiging mahabagin, ang modelo at ang pinanggagalingan niyan ay walang iba kung hindi ang kahabagan ng Diyos sa atin. No?
tayo'y magiging mahabagin sa iba dahil tayo man ay tumanggap ng habag ng Diyos. Sa Roma chapter 5 verse 7, sinabi ni St. Paul, "It is when we are still sinners that God has saved us." Kaaway pa lamang tayo ng Panginoon, ngunit tayo ay Kanyang kinahabagan na at tayo ay Kanyang iniligtas. At ganun din naman dapat nating ibinibigay sa ating kapwa-tao. Ang pangalawa ay yung hindi paghuhusga. Do not judge and do not condemn, and the Lord will not condemn us and we will not be condemned. No? At tayo ay magpatawad at tayo rin ay patatawarin. Sa ating pagja-judge kasi, di po ba tayo nag-iisip, tayo gumagawa ng mga konklusyon tungkol sa ibang tao. Pero kung magawa man po natin yun, hindi sa ganang tayo'y nagmamalaki o nagmamalinis o nagmamagaling. No? Dapagkat yun po ay medyo may kayabangan, hindi po ganon. Bagkus, ang tingin natin sa ating kapwa ay tulad lamang nating sarili, kapatid at kapwa makasalanan. At sa ganon, tayo ay mas mapag-unawa sa ating kapwa. Hindi natin ginugusto na ibaba ang ibang tao, no? Para tayo ay maitaas. Hindi po. Bagkus sa ating pananaw sa ating kapwa, kung tayo man ay makakapagpatawad din, then papatawarin po natin. Hindi tayo malupit sa ating pananaw tungkol sa ibang tao. Ang pangatlo po nun ay yun na nga po yung pagpapatawad. Di nga mga po, tayo ay palaging nagdarasal ng Ama namin kung saan sinasabi natin, patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa atin. Yun ay parang isang common refrain ng Panginoon. Dahil sabi nga niya rin po sa Ebanghelyo ngayon, kung anong takalan ang ginamit natin para sa ibang tao, ay ganong takalan din ang gagamitin sa ating sarili. Kaya nga, it's another form niyan ay yung parang golden rule. Do to others as you would have them do to you. At ang huli po ay ang pagbibigay. Sabi niya, magbigay kayo at kayo ay bibigyan ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Madalas na po nating naririnig yun, madalas nating inuulit na nawa tayo pagpapalain ng Panginoon, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Pero wag po nating kalilimutan mga kapatid na meron pong words bago doon at ang salita pong yun ay magbigay kayo. Hindi lamang po magbigay ng tungkol sa abuloy sa simbahan, no, o pagbibigay para sa mga donations. Hindi lamang po yun, higit sa lahat yung pong mga nangangailangan. Kung tayo man ay marunong magbigay, sabi ng Panginoon, hindi nyo matatalo ang Diyos sa pagbibigay. Husto pa ang kanyang ibibigay. Kaya nga parang takalan nga naman na iniyuyugyug pa nang sa ganon ay mas maraming matatanggap. Mga kapatid, sa mga katuruang ito, ngayong panahon ng Kwaresma, ay lalong mas mapaigting natin ang ating pagiging bukas palad, ang ating pagtulong sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga aba, mahihirap, walang lakas at walang kakayanan. Nang sa ganon, sa kanila ay nakikita natin ang mukha ng ating Panginoon. Amen.